Ayan, meron po tayo isang napanood na content creator. Ayan, ito po ay si Ma'am Eden Suarez. Kung napapansin po ninyo guys, yung ginawa po niyang content, umiiyak po si Ma'am Suarez po doon. Ayan po, kung makikita po ninyo doon sa ating pong nasa baba po na picture ni Ma'am. Ayan, umiiyak po si Ma'am dyan. At gusto pa po niyang magpatulpo. Alam niyo po ba kung sino po yung ipapatulpo ni Ma'am Suarez? Si Meta po mismo. Dahil umiiyak po si Ma'am dahil nga po ginawa na nga daw po niya ang lahat. Nag-content po siya, nag-a-upload po siya ng content. Ano po, hindi po umapalya yung kanyang pagko-content. 5 video kada araw po ang kanyang ina-upload. Nakikipag-engage din po siya, nagko-comment, nagre-react at nag-share din po siya. Nakikipag-engage po siya sa mga kapwa content creator. Pero bakit po siya ay nagre-red? Bakit daw po namumula yung kanya pong dashboard? Ang sama po ng loob niya kay Meta, kaya nakapagawa po siya ng content at habang siya po ay gumagawa ng content, iyak po siya ng iyak habang siya po ay nagsasalita sa sama ng loob po niya kay Meta. Yan, sa sama ng loob niya, bakit nga daw po namumula pa rin yung kanyang dashboard? Ano daw po ang ginawa niyang mali? Bakit daw po ganun? Hindi daw makatarungan yung ginawa sa kanya ni Meta. Ano po, pinapakita din po niya na yung kanya pong dashboard ay sobrang pulang-pula. Ano po, dati naman daw po ay red, ay green, dati naman daw po ay hindi po yan nagre-red. Dati naman daw po ay puro green. Ayan guys, meron po kasi tayong paliwanag dyan guys. Pansinin po ninyo guys yung ating pong dashboard. Ayan, ipapakita po natin yung dati po nating dashboard at yung atin pong ginagawa po noon. Ano po, ayan, katulad po ni ma'am, hindi po talaga palagi po tayo ay mag-green ang dashboard natin. Pansinin din po ninyo guys yung dashboard po natin sa taas. May nakalagay po dyan guys na 28 days. Ayan guys, ang paliwanag lang po kasi dyan, hindi po tayo eksperto at ito ay base lamang din po sa ating pong mga nagiging experience dito po sa pagre-reels. Ayan guys, kung pansinin po ninyo guys, meron din po tayong ginawa po dyan kasi ako po nung una, nung bago pa lang po ako nagre-reels, pansinin po ninyo guys yung akin pong record. Meron po at talaga akong notebook. Nire-record ko po yung araw-araw ko po na mga dashboard. Bukod po dun sa araw-araw ko pong ichinecheck yung aking dashboard o yung akin pong engagement guys, meron din po ako nakasulat sa notebook. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko araw-araw. Kita nyo naman po guys, napakataas po nung akin pong dashboard. Ayan, lang po ay umaabot po kada araw po. Meron po tayong followers na 500 araw-araw. Ayan, tingnan nyo naman po yung ating pong record mula August po yan guys. Hindi po yan bumababa. Pataas po yan ng pataas. At kapag po yan ay bumababa, alam niyo po kung anong ginagawa ko. Talaga pong nilalagpasan ko pa po yung ginagawa ko. Kumbaga po nag-a-upload ako dati ng 5, ginagawa ko po yung 6 para bumalik po siya o mas tumaas pa po siya. Hindi po katulad noon na talaga po na ang ginagawa ko po kapag nakikita ko po na pataas ng pataas po yung aking dashboard, ginagawa ko po dyan, upload lang po talaga ako ng upload. Pero guys, tandaan po natin guys, na yung pinapakita po natin dyan, ay meron pong bracket. Ano po, ang nakalagay po kasi dyan guys, ay 28 days. Ibig sabihin lang po nyan guys, kapag nakalipas na po yung 28 days, at hindi po ninyo nahigitan yung naging performance po ng dashboard ninyo noong 28 days, talaga po yan ay mamumula. Ano po, kung ang inyo pong net followers po ay nagkaka-followers po kayo sa isang araw po ng 1,500 po, pero kapag yan po guys ay lumipas po ang mga araw na pababa po yan ng pababa, ano po, o yung ating pong interaction o yung ating engagement, dati po yan ay kung meron po kayong mga engagement dati na 100,000, ang inyo pong engagement 1 million, ano po, depende pa po talaga yan guys kung sa pag-upload po natin ng content, kung meron po talagang manonood po ng ating content. Huwag po nating sisisihin si Meta kasi guys, yan po ay depende din po sa ating performance, depende din po doon sa ating pong mga content, kung yung ating po bang content ay engaging po, ano po, interesting, at kung meron po yang may mapupulot po tayong aral, o yan po baga ay nakakatawa, o yan po ba ay ang tawag doon yung nakakaakit tingnan. Guys, depende pa rin po yan sa ina-upload po nating mga content.
Kaya kung napapansin po ninyo guys na nagre-red po yung inyong dashboard, wag po ninyong pansinin yan. Ang gawin po natin guys, katulad po nung ginagawa ko po ngayon, kahit po yan ay namumula guys, natural po lang talaga yung mamula kasi nga po hindi natin nahigitan yung performance po natin nung nakaraang 28 days. Ano po kaya guys, tuloy lang po tayo guys sa pag-upload po ng mga original, engaging, interesting po. Ano po at yung may mapupulot pong aral yung atin pong mga manonood. Yun lang po guys ang gawin po natin. Wag na po natin pansinin kung namumula po yan. Wala na po tayong magagawa dyan kung yan ay namumula. Ano po, talaga pong ganun. Ano kasi hindi nga po natin nahigitan yung performance natin nung mga nakaraan po na mga araw nung 28 days. Araw-araw po yan ay nagbabago. Tandaan po ninyo guys, araw-araw po yan ay nagbabago. Kung nung isang araw po ay yung content po ninyo ay pumalo po ng 1 million views, hindi po natin masasabi sa susunod ng araw kung yung content na i-upload ninyo ay magkakameron din ng 1 million views. Kaya guys, isipin nyo na lang po guys na hindi po pare-pareho po na magkakameron po tayo ng views na 1 million o malaki po ang views ng ating content araw-araw. Ano po, basta ang ating pong ginagawa, mag-upload lang po kayo, upload lang po ng mga original at engaging content para nang sa gayon po, mayroon po tayong mga content o video na mag-viral po ulit at para bumalik po sa green, ano po, at patuloy lang po tayo na makipag-engage sa ating pong mga kapwa content creator kung ano po yung ginawa natin noon, ipagpatuloy lang po natin nang sa gayon nga po, bumalik na po sa green, ano po, tumaas po uli yung ating performance, yung ating dashboard. Okay po, wag na po nating pansinin kung yan ay nagre-red. Ganun po talaga guys. Ano po, basta ang importante po ay wala kayong violation, hindi tayo nagkakamero ng demonetize o hindi tayo nadidemonetize ni Meta. Ayan, pasalamat na nga po tayo po ay nakakapag-reels pa. Yung iba nga po na malalaking content creator dyan, ayan, tulad po ni Ma'am Koreanang Hilas, ayan, nagkakameron po talaga sila ng violation at napaka higpit pa po nung violation na nakukuha po nila. Ano, demonetization, ibig sabihin na demonetize po yung kanilang account. Hindi po natin sure kung yan po ay babalik o ibabalik pa po ni Meta. Pasalamat na nga po tayo at bumababa lang yung dashboard natin. Hindi po katulad ng ibang content creator na nade-demonetize, nagbaback to zero, nawawala po yung earnings o yung kita nila dun sa mga tools po nila. Ayan, pasalamat na lang tayo guys, huwag na po tayong magpatulpo. Okay po, thank you po.